Peligroso sa kalusugan ang labis na pagpupuyat. Babala ng ilang eksperto, pwede raw yang mauwi sa kanser. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Call center agent sa gabi, daddy duties naman sa umaga. Ganito ang araw-araw na routine ng 37 years old na si Ryan. Morning shift ang misis niya. Kaya gustuhin man daw niyang matulog ng mahaba, wala raw magbabantay sa kanilang 2 taong gulang na anak. Putol-putol tuloy ang tulog niya. Ang start ng pasok ko po is 10 ng gabi. Then out na ako ng 7 a.m. So pag out ko, diretso na ako sa kwarto para masabayan ko yung anak ko matulog. So kailangan makabuelo rin ako ng tulog kasi bandang 10 or 9:30, gising na siya. Hanggang sa makatulog naman siya ng hapon, like mga around 2 or 3. So that's the time na sisingit ako ng tulog. Nagiging mainitin na raw ang ulo ni Ryan dahil sa puyat. Bumabawi na lang daw siya ng tulog pag day off niya. Minsan kaming mag-asawa, konting kibot lang, siyempre wala kang tulog. Pareho kayo, nagtatalo kayo niyan. Parang sa maliit na bagay lang. Mga kapatid, huwag baliwalain ang tulog. Malaki ang epekto sa ating kalusugan ng madalas na pagpupuyat at ang mas nakababahala, maaaring mauwi sa iba't iba pang sakit ang pagpupuyat. Katunayan, ayon sa International Agency for Research on Cancer ng World Health Organization, probably carcinogenic to humans o maaaring magdulot ng cancer sa tao ang mga trabaho na night shift. The Philippines is known for its BPO industry. So, ang daming Pilipino who are working at night. And syempre, with working at night, they have to be aware of the risks that they're putting their bodies in. Pero paglilinaw ng mga eksperto, ang ibig sabihin nito ay hindi naman siya direct na magkukos ng cancer, no? It just increases your chances of getting cancer later on. ayon pa sa Johns Hopkins Medicine, ang paggagambala sa ating biological clock na kumokontrol sa pagtulog at iba pang function ng ating pangangatawan ay maaaring magpataas ng panganib sa ilang uri ng cancer. Ang exposure daw kasi sa ilaw habang nagtatrabaho sa overnight shift sa matagal na panahon ay maaaring magpababa ng melatonin levels ng isang tao. If we have a healthy levels of melatonin, no, it's able to help our body repair damaged cells. It's able to help the body clear out damaged cells as well. It's able to help our immune system fight cancer cells. Sabi nga, prevention is better than cure. Kaya bukod sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, dapat bigyang prioridad ang pagpapahinga. Tip ni Doc, mainam ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kung kulang sa tulog, pwede mo naman daw yang bawiin sa mga susunod na araw pero huwag yung isang bagsakan. Mahalaga raw ang sleep schedule para hindi masira ang ating sleep cycle. Ayon sa isang sleep specialist, kung graveyard shift employee at sa umaga ang tulog, mainam daw kung madilim at malamig ang kwarto. Kasi yung katawan natin, mas nakakatulog siya pag mababa yung temperature. So, we have to keep the room actually as comfortable as possible. Madilim kasi yung ating yung ating sleep drive tataas. Heto pa ang dapat tandaan, huwag gumamit ng cellphone bilang pampatulog. Huwag din daw i-check ang iyong orasan kapag matutulog na at makatutulong din ang 4-7-8 breathing technique. Yan ay ang 4 na segundong pag-inhale sa pamamagitan ng ilong, 7 segundong pagpigil ng hinga, at 8 segundong pag-exhale sa pamamagitan ng bibig pamparelax. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.